Nako, pati ito hong ICI, Independent Commission for Infrastructure, ay tila ginugulo ni dating Senador Antonio Trillanes. At ngayon, yung kanyang pakulo naman ho mga kababayan, nitong si Trillanes, ay ito hong sinasabi niya na inimbitahan raw po itong si Senador Bongo na humarap sa ICI at kaugnay ng sinasabing di umanay investigasyon sa manumalyang flood control projects. At ang binabanggit pa nitong si Trillanes, mga kababayan, na yung nakuha niyang impormasyon ay ayaw raw ho ni Senador Bongo dahil sa kailangan daw may kondisyon. Kasama raw ito pong si Senator Amy Marcos at si Senator Bato de la Rosa. So lumilitaw ho mga kababayan na nakuryente itong si Trillanes sa kanyang mga impormasyon, o kung hindi man nakuryente, talagang sadyang siya po ay nagpapakalat ng mga ganitong pahayag para guluhin ang publiko. At agad na nagsabi ho ito hong ICI, yung kanilang tagapagsalita, mga kababayan, na si Attorney Brian Hosaka, sabi niya walang ganong imbitasyon kay Senador Bongo. Mga kababayan, panoorin natin itong report. At tila talagang maging ang ICI ay ginugulo. Ano kaya motibo ho nito dito ni Senator o dating Senador Trillanes? Kasi nag-file na po siya ng kasong plunder at graft sa ombudsman. Bakit kailangan niya pang paimbestigahan sa ICI? Ombudsman. Lahat kasi itong ICI na ito, mga kababayan, yung kanilang ginagawa investigasyon, ang punta rin niya sa ombudsman . So, lumilitaw, parang ginugulo ho ni Trillanes ito hong investigasyon. Panoorin ho natin itong report na ito. Wala pang napapadala na imbitasyon ang commission to Senator Bongo to become a resource person. Wala pang plano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipatawag bilang resource person si Senator Christopher Bongo. Ito ang nilinaw ng ICI kasunod ng social media post ni dating Senator Antonio Trillanes IV na inimbitahan na ng komisyon ng senador, ngunit tumanggi umano itong pumunta kung hindi kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, walang katotohanan ang pahayag ng dating senador na kilalang kritiko ng nagdaang administrasyon. Sinabi pa ni Attorney Hosaka na hindi nila prioridad sa ngayon ang mga isinumeteng dokumento ng dating senador, kundi bagkus muling binigyang diin ng ICI na nakapokus sila ngayon sa 421 ghost flood control projects na nauna nilang inihayag sa publiko. Binigyang diin din ng ICI na ayaw nilang maging redundant o maulit pa ang anumang referral na isusumite sa Office of the Ombudsman. So right now, the fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 ghost project. So, uunahin muna namin yung mga wala pang referrals but have been identified to have been alleged ghost projects. Yan po, no, ang pahayag sa report ni Attorney Hosaka, na kung saan ang sabi po niya ay wala raw po silang inilabas na imbitasyon para po kay Senador Bongo na humarap sa ICI. So, ang binabanggit din ho ni Attorney Hosaka, yung spokesperson ng ICI, na ang sabi ho niya, talagang, nakafocus po sila dito sa napakarami ho ng mga, na mga sinasabing sangkot dito po sa flood control projects. At ito po nais po nilang papanagutin. Pero parang panggugulo ho ito, di ba? Nandun ka na sa ombudsman . Ang dapat gawin ho ni Senator Trillanes, o dating senador, ay ang kalampagin niya, ombudsman. Pero na-file mo na mag-antay ka na lang. Mga kababayan. Baka naman, kayo ho, nakikita nyo rito, motibo ho rito ni Trillanes. Baka naman talagang para ma-divert ang atensyon ng publiko
At lumamig na ho tayo sa flood control projects na kinasasangkutan na ng napakaraming mga kongresista o mga batas sa politiko, kontraktor o kung may senador man. Tapos para ang gusto siguro ni Trillanes, mag-focus ang tao, yung kanilang atensyon dito ho sa isinampang kasong plunder laban po kay Senador Bongo at dating Pangulong Duterte. Baka ganun ho mga kababayan ang kanyang pagnanais at rason o kaya naman ay sadyang ginugulo po ang investigasyon ng ICI para lalong tumagal ng tumagal. No? Ang investigasyon humabot po ng 2028 at matapos po ang termino ni Pangulong Marcos Jr. Kayo ho sa ating mga kababayan na sumusubaybay dito po sa ating palatuntunan, ano po ang pananaw nyo rito? Ako kasi ang tingin ko ho rito ay ginugulo lang ho ni Trillanes itong ICI at gustong i-divert o ilihis yung atensyon ng publiko sa kasong isinampa niya laban ho kay Senador Bongo at kay dating Pangulong Duterte. Yun ho, dapat ho, focus ho tayo rito at dapat nga bantayan ho natin kung talaga itong si Trillanes, totoo nga may malasakit po sa taong bayan, dapat bantayan niya yung mga galaw at kilos dyan po sa ICI kung nakatitiyak ba na magiging mabilis yung pagkamit ng hustisya ng taong bayan sa mga laban po sa mga opisyal ng gobyerno na nagnakaw sa pondo ng bayan. Dapat ganun ho, mga kababayan, di po ba? Wala ho nanggugulo. Kaya sabi ho ni Atty. Usaka, hindi namin priority yung issue na ni Trillanes. Di pa iya ka, Trillanes. So, hindi priority. Kasi nasa ombudsman na yung isinampa mong kaso okay na ho yun, mag-antay ka na lang. Baka kung naiinip ka at kinakailangan mo ng publicity, magsasayaw ka dyan sa kalye. Kung anong gusto mong gawin para mapansin ka. Di po ba? Yun lang ho mga kababayan. At siyempre, lalo pat ngayon ay mismong si Pangulong Marcos Jr. Ang nagsasabi na talagang medyo mabagal na ho. Talagang mabagal daw po itong investigasyon ng ICI o ng gobyerno para siguraduhin daw, tiyakin na yung mga sangkot dito po sa flood control project ay mapapanagot at kinakailangan daw na talagang yung due process. Yun ho. Pero ho mga kababayan, pag sa mga big time, sa mga bilyon ng kinikbak yung ninakaw, may due process. Samantalang sa pangkaraniwang mamaya na nahulihan lang po na nagnakaw ng kung ano man, na maliit na bagay o sardinas o ano man, o isda dyan po sa palengke, huli ka agad Wala na pong due process, kulong ka agad. Di po ba? So, pero dito ho sa mga big time, bilyon ang ninakaw, mga kababayan, kinakailangan ng due process. Sabi raw po ni BBM, ay kailangan matibay daw yung ebidensya. Kaya talagang medyo mabagal yung pag-usad ng investigasyon. Ang sabi niya, eksaktong sabi niya, kailangan tibay yung ebidensya kasi kung hindi matibay yung ebidensya, makakawala yung mga involved. Yun ho, mga kababayan. Yung sa ghost project, Mr. President, hindi pa ba matibay na ebidensya yon? Na ikaw mismo ay pumunta sa lugar na kung saan ay, di ba, maliwanag na sabi mo nga, ni bato, hollow block, wala ka nakita yun, ghost project ko kasi. So, ibig sabihin nun, matibay na ebidensya na yon. Bakit di pa nakakasuhan? Yun lang naman tanong ng tao bayan. Ako rin, ini po bilang isang taxpayer, mga kababayan, kasi talagang, napakalubha na po na nangyari sa ating gobyerno. Halos lahat na po. Ng probinsya lahat at yung mga kinatawan, basta may flood control, may anomalya. Parang ganun po lumilitaw ho ngayon at hawak nga po ng ICI, 421 na ghost project, pero mo, dami. Dati pa isa-isa, sulpot Sa mga nakaraan ho mga kababayan na scam, di ba, sa PDAP scam, may mga 10 million lang, kung 50 million, o 100, pero ngayon, bilyon at umabot ho ng trilyong piso. So, ganun ho, at nakapagtataka,
bakit napakalalakas ng loob nitong mga politikong ito? Siyempre, wala ho eh. Wala pong nagduduse. May makulong lang sandali, tapos makakalaya rin. Na-absuelto, di ba? O sa mga nakaraan lang, absuelto si Enrile, pati yung kanyang chief of staff dati, si Gigi Reyes. Tapos si Napoles, bagamat sa isyong yon, sa kasong yon na absuelto rin. Pero napakarami pang ibang kaso na kinakarap. So sa ngayon, alam niyo, sa PDAP scam, ang tanging natitira na lang na nakukulong, si Napoles. Mga kababayan. Lahat ng mga politiko, wala po, nakalaya na. So, ganyan po yung hustisya dito po sa ating bansa. Ito, patagal-tagal pa ho eh. Ang dami ng mga matibay na ebidensya, yung ghost project lang ho eh. O yung dyan sa Bulacan nasaan na? Bakit wala pa ho nakakulong? Maliwanag na maliwanag, 100% na matibay na po ebidensya. Bakit wala pa nakakulong? Kailangan pa ba ng due process? O, yun ho. Kayo, ano masasabi nyo ho rito? Sabi po ng Pangulo, talaga mabagal dahil sa may due process. Kasi sa mga big time ata, may due process. Sa mga pangkaraniwang mamayan, nagnakaw ka sa palengke, sa tindahan, wala nang due process, kulong ka kagad. Ganun po kasaklap ang hustisya dito po sa ating bansa. So, sa mga bago lang po sa ating channel, ay subscribe na po kayo at para kayo po lagi updated dito po sa ating mga ginagawang diskusyon. At sa mga kababayan natin, huwag niyo po kalimutan din na i-like at i-share para lalo pa hong lumawak ito hong isyong ito na pinag-uusapan natin. At samantala, ulitin ho natin, yung topic ho natin ngayon ay ito hong ginagawang tila panggugulo ni dating Senador Antonio Trillanes dito po sa investigasyon ng ICI sa flood control projects anomalies. Maraming salamat muli. Ito po si Kyle Eli. Magandang araw po sa ating lahat.